My grandma's kitchen steam rises up high. Hot mugs of tea in her hands, stories we'd spy. Laughter so loud it echoed through the room. Moments like these forever in our bloom. Recalling the days when we chased after butterflies, holding on tight to those silly old ties, pretending we were pirates or fairies in flight. Those mugs of tea always by our side. With every sip, memories come alive. In those cozy kitchens, we found our guide. Hot mugs and heartfelt tales under the stars. In our hearts, they'll always hold their marks. Through the years, the mugs might crack, but the warmth they bring never will lack. Each sip a reminder of love that's true. In those mugs and moments, we found what we knew. Now grown up, we sit by the fire, sharing those memories. They're worth more than gold. Hot mugs in hand, stories we tell. In those cozy kitchens, we feel home. Looking back at those funny times we shared, and the tears that made our cheeks so bare. Bugs and moments, they'll always remind us of the love that we had and the life we led. With every sip, memories come alive. In those cozy kitchens, we found our guide. Hot mugs and heartfelt tales under the stars. In our hearts, they'll always hold their marks. With every sip, memories come alive. In those cozy kitchens, we found our guide. Hot mugs and heartfelt tears under the stars. In our hearts, they'll always hold their marks. Nagkape ka na ba? Nakakagulat ka naman. Nakakagulat siya. Kunin ng tasa at magkwentuhan. O, si Franz. Ako naman si Donna at welcome sa ating tambayang hindi naman pinag-isipan pero pag-uusapan natin yan. Ay, hindi na naman nagkasabay. Tara! Tara! Tara, kape. Tara! Kape! Kamusta kayo? Ano ba ngayon? Wednesday. Walang chipa ngayon. Hello, kumusta kayo on a Wednesday night? It's already 9:10 in the PM. Whew! Ano na tayo? Episode 6. Episode 6. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagla-live kahit parang wala namang kabuluhan yung pinag-uusapan natin. Meron ba? Meron Ako lang ate, walang kabuluhan kung sabi dito. Meron yan, manalig ka lang. Hello sa inyo, kamusta kayo? Share nyo naman, kamusta ang araw nyo? Ang araw ko, ang Wednesday ko ay... Ang Wednesday ko ay wala lang. Wala lang. Ano lang, light lang. Walang masyadong iniisip. Yeah, walang masyadong iniisip. Yeah, yun lang. Cool. Walang masyado, light. Ang Wednesday ko ay light. Hashtag light. Light. Parang ano lang parang alak lang. O, ang Wednesday ko? Ay, hindi pa ako tinatanong eh. Ikaw, ano Wednesday mo? Ang Wednesday ko ay nakakaantok. Nakakaantok. Naghabol ako ng tulog kaso yung alam mo na parang nakapikit ka lang. Parang hindi ka naman nakatulog. Masakit sa ulo yan. Masakit siya sa ulo. Parang ang ano ko, parang nakikunin ako ng liwanag. Sobrang dilim naman. Ang hirap nung gano'n na antok na antok ka, di ka naman makatulog. Bakit di ka makatulog? Hindi Nung bumabagabag sa'yo? Wala naman. Sadyang
ayaw lang talaga ako patulugin. Saka share na yan sa akin. Pero ano naman, malamang baka makabawi ng tulog. Sana, sana. Sana. Sige, pray na makatulog ka ulit Madalas pa naman, mamaya. ako yung taong Maayos. madaling makakuha ng tulog. Kaya bibihira sa akin, dadaing ako ng ganito. Oo nga. Masandal, madapa pala tulog. Kayo po, Kada kamusta pa ang tulog. inyong Wednesday? May mga kakauwi lang ba galing trabaho? Ano oras na kakauwi pa lang? Oo, So, yung na iba traffic. overtime. Dati, nang nagtatrabaho ako, UC, gantong oras pa uwi pa lang ako. Overtime na traffic. May dinaanan, may date. Yan, batiin natin yung mga may date ngayon. Overtime na totoo, hindi OT. Mai-OT lang. OT pero walang ginagawa. Naglalakang ganun. Oo. Ano lang. Safe lang. Pag-usapan natin, ano lang to, mabilis lang to. Kasi yung mga nagiging topics natin nung nakakaraan, ang dami nating ano. Actually, meron pa tayong topics na nakapark. Park, ano yung kotse? Nakapark. Mga hindi natin natapos nung nakaraang live. Feeling ko yung one viewer ikaw. Oo. Okay lang yun. Ang mahalaga may nanonood. One viewer. Pa-share po ng live natin. We're trying to be more engaging sa inyo. Kaya, comment kayo ng mga thoughts nyo. Ito, pag-usapan natin yung mga bagay kung saan ka magaling. Or, ano yung mga strengths natin. Ano yung mga bagay na pinagmamalaki natin. Kompletuhin lang natin to. Yung maayos na sagot Iba agad na iisip ko magaling ako sa kalokohan. Oo nga. Ba't alam mo agad na sa isip ko? Ano? Yan. Agad sa Magaling isip ko. ako sa... Sige, unahan mo na. Kompletuhin lang natin yan. Sa isip Magaling ako. Pwedeng madami, syempre. Magaling ako sa... Share nyo naman, saan kayo magaling? Ano yung mga hidden talents nyo? Yung mga pinagmamalaki nyo sa sarili nyo? Kasi mahalaga yun eh. Mahalaga na na-honor nyo yung kung saan kayo magaling. Hindi lang yung mga kakulangan nyo, hindi lang yung weaknesses nyo, hindi lang yung insecurities nyo. Kailangan na ma-magnify nyo din yung kung saan kayo magaling. Yung strengths nyo. Hindi lang po pwedeng ikaw lang yun. May alam mo. Hindi pamahagi mo. Oo. Sinishare yan. Hindi yan tinatago. Di ba meron tayong parable of talents, di ba? Meron doon, tinago niya yung talent niya. Ano nangyari? Kinuha sa kanya. Binaon niya yung talents niya. Ang nangyari, kinuha sa kanya ng master. Yan. So, meron tayong mga nakikitang mga tao na sobrang pinaflaunt nila yung talents nila. Kaso, yung iba, sad to say, yung iba, ba yan? Bida-bida naman. Ganun yung nagiging mindset. Bida-bida naman yan. Di naman yan magaling. Diba? Yung talents, ano yan? Pinapakita yan sa iba. Kahit magaling na siya doon o hindi pa, nagsisimula pa lang, i-ano natin, bigyan natin siya ng chance na ma-express niya. Yun yung mahalaga. Yun ma-express niya yung sarili niya. Hindi ipagyabang yung sarili niya. Ma-express niya. Kasi para sa kanya, dun siya magaling eh. Diba? Ilang kilo ng lakas ng loob yung inipon niya para lang ipakita niya yon. Tapos tayo na medyo hindi maganda yung mindset. Ba yan? Di naman siya magaling. Nagbo-volunteer pa. Di ba? May mga ganun ako kilala. Tawag doon kasi may part na doon siguro inggit. Pero siguro may part na din sa kanila na hindi sila ganun ka-confident na i-share kung ano yung kung saan sila magaling. For example, yung nagbibida-bida na sinasabi nila, magaling to sa part na yun. Tapos siya magaling din dun sa part na yun, pero nahihiya siyang ilabas yung talent niya na yun. Yes. Kaya siguro naiisip niyo, kaya ko naman yun. Pero deep inside, nahihiya siyang i-share yun. Tama Diba? ka. On point. On point. Tama yun. Siya din, halimbawa may sumasayaw. May isang naglakas loob na sumayaw. O, sino yung gusto mag-special number? Ayan, ako po. Yan. Ang tagal niyang hinintay yung pagkakataon na yun na may magtanong kung sino yung gustong sumayaw. So, grab niya na yung opportunity na yun. So, may manonood na
magaling din siya sumayaw. And baka nga, talaga namang mas magaling pa siyang sumayaw doon. So, ang iisipin niya, at the back of his or her mind, magaling pa ako sumayaw dyan pero hindi naman ako nag-volunteer. Ang parang key point doon, lakas ng loob. Diba? Pwedeng mas magaling ka sa kanya, pero nagkataon, mas malakas ang loob niya sa'yo. Diba? Ang daming sumikat, ang daming na-discover, ang daming yumaman, at daming mas na-develop pa yung talent nila dahil naglakas loob sila. Diba? Merong mga comparison na tawag dyan, this is try. Parang yung pinagko-compare yung isang tao na nag-try pero nag-fail. This is failure, ayon. This is failure. This is also a failure. So, dalawang picture siya. Yung isang picture, nag-try siya pero nag-fail siya. Yung isang picture, failure din siya pero hindi siya nag-try. So, no difference, parehong failure yon. It's just that yung isa, nag-fail siya pero nag-try siya. Pero yung isa, nag-fail siya at hindi niya alam kung magsasucceed ba siya kasi hindi naman siya nag-try. Galing doon ang point mo. Diba? So, 1-1 na tayo. Ay, competition pala. Competition pala to. Kaya, so yun. I-share natin. Wag natin itago. Kasi isa pa, kung bakit yung iba, galit no? Kung bakit yung iba, ayaw mag-share ng talents nila. Alam mo kung bakit? Bakit? Lalo na sa setup ng trabaho. Madadagdagan yung trabaho nila. Tama. Ganun kasi yung hindi na may iwasan ganyan ang system dito sa atin sa bansa na. Pag magaling ka, nakita ka ng boss mo, uy, okay ito Imbis na madagdagan yung sahod mo, madadagdagan pa yung trabaho mo. Diba? Doon sila. Takot sila or ayaw, pine-prevent nila na ba-discover sila, halimbawa magaling silang mag-MC. Mag-edit. Magaling sila sa computer. Magaling silang magsalita. Magaling silang gumawa ng paper, ng isang document, ganun. Ayaw nila na ma-discover sila. Kasi, ang tendency, ang mindset nila, naku, pag nalaman nilang magaling ako sa ganito, ako na yung lagi nilang uutusan, ako na yung lagi nilang paggagawain, kahit kaya naman nila, mapapagod ako. Diba? Mapapagod, oo naman. So, minabuti na lang niya na, itago ko na lang. Oo. Akin na lang po. Which is, yung naririnig ko yan sa isa sa mga co-teachers ko napaka-positive ng kanyang mindset. Hindi ako yung kausap niya, narinig ko lang. Sismosa pala. Narinig ko lang, sabi niya, alam mo, maganda rin talaga na nabibigyan tayo ng pagkakataon. Alam mo, maganda rin talaga na nalalagay tayo sa ganyan Yung busy tayo, nahihirapan tayo. Kasi darating yung panahon, magagamit mo yan. Totoo. Totoo yun, hindi mo madedevelop yung kakayanan mo. Hindi mo nga madidiscover na magaling ka pala sa ganito. Magaling ka pala sa ganito. Buti pala, inutusan ako. Buti pala na-try ko. At least na-realize ko na, kaya ko pala tong bagay na to. Kaya ko pala mag-MC, kaya ko pala magsalita sa maraming tao. Ayan. Buti pala trinay ko. Yung pag-share din ng talent, or magaling ako dito sa part na to, mas may express mo pa yung kung ano yung gusto mong i-express. Siyempre, express nga yan, nawala naman ako. Magulo pa ako. Wala signal. Nawala yung signal. Mas madedevelop yun. Once na nailagay ka dito, nag-volunteer ka, iniisip mo, limitado ka lang sa talent na to. Oo, alam mo yung talent mo, pero limited ka lang sa gantong talent. Pero nung nandun ka na, nag-exceed ka pa pala dun sa expectation mo. Di ba? Di ba? Ikaw mismo magugulat ka. Tsaka, ikaw lang din naman makaka-discover sa sarili mo ano yung kaya at hindi mong gawin. Oo. Diba? Tsaka isa pa, yung pinakamahalaga, binigay yan sa'yo yung talent na yan. Kaya pagyamanin mo. Bakit? At ilalagay ka sa sitwasyon na... Ano bang iniisip mong pagyamanin? Gamitin mo para yumaman ka? Hindi. Pwede rin naman. Bonus na yun. Tawag dito. Binigay sa'yo yung talent niyan, yung kakayanan na yan. Tapos ilalagay ka niya sa sitwasyon na magagamit mo talaga siya regardless kung napakadali sa'yo o mahihirapan ka. Pero si Lord yung mag-empower sa'yo. Siya yung magbibigay sa'yo ng lakas ng loob, ng strength, ng patience, ng resources, ng time, ng mga tao na para magawa mo yung bagay na yon
parang hitting two birds in one. So, nagawa mo na yung task mo, at the same time, na-develop mo pa yung sarili mo. Ganun. Halimbawa lang ito nung nakaraang seminar. So, may seminar, biglaan lang. Hindi naman siya biglaan. Matagal na yung nakaplano, pero siguro late ko lang nabasa yung announcement. Pero meron ng, hindi pala, na-announce na siya sa akin sa amin, dun sa GC nga. May ganun nga. So, akala ko matagal pa, June pa, ganyan. Yung pala, next week na siya, kumbaga. Tapos, so parang ang initial reaction ko, ano ba yun? Akala ko ba? Honest reaction. Akala ko bakasyon. Bakit may seminar? Ganun. Pero, Ma-realize mo. so pumunta ako doon, medyo mabigat yung loob ko kasi gusto ko magpahinga. Saka may tutor ako, may mga iba akong ginagawa. Kumbaga nasimulan ko nang gawin kasi nga bakasyon. So naiba yung schedule ko. Pero nung nagsisimula na yung seminar, na-enjoy ko na siya. Biglang na-enjoy ko na siya kasi may bago akong nakikilala na ibang teachers. Tapos yung sinishare mismo ng mga speaker, makakakuha ka nung kahit paunti-unting mga knowledge or bagong ideas coming from this mga expert na ng mga tao. Tapos yung ambience mismo ng mga teacher na sama-sama yung teachers, tapos they can express yung mga thoughts nila. Tapos on the side may mga comedian na mga teachers na ang galing, ang saya. Yung 3 days na yon, sobrang na-enjoy ko talaga. Lalo na yung last day kasi meron dong energizer na nag-video kay kami. Parang per subject may naka-assign na kanta. Tapos kumakanta lang kami, parang ang saya. Seminar pala to. Akala ko birthday. Yung gano'n na di ba, nag-enjoy, natuto ka na, nakakilala ka ng bagong mga tao. Tapos naging motivated ka, tapos at the same time, ayun, nag-enjoy ka. So yun, hiningal na naman ako. Ba't ako hinihingal pag nagsasalita? Ako naman yung, since nabanggit mo yung tungkol sa seminar, di ba last year ba yun? Alin? Oo, yung umattend ako para kay Daddy. Oo. Talk. Nag-share ako ng gathering. Pero na-invite ako sa isang gathering ng mga kamag-anak or mismong cancer patient na mag-share kung ano yung experiences namin on how we deal with that situation na may kamag-anak or ako, ikaw mismo na may cancer, ganun. So, nag-doubt ako na, hindi, baka dito kasi gaganapin sa isang hotel na to na alam kong syala or mayaman social, yung mayaman yung attendees. mga umaattend. Nag-doubt ako sa sarili ko, hindi ako bagay dyan. Sino ba naman ako para pumunta doon? So, nung one day before, since nagda-doubt ako, sabi ko, sige na nga, pumunta na ako. Tapos yung pala provided, yung ano yun? Transpo. Siyempre may Siyempre, may pagkain doon, siyempre. Ang inisip ko talaga yung susuotin ko, ano ba, kailangan ba, syala din, social. So, kung ano na lang yung meron ako dito, na magmukhang social ako. And thankful ako sa'yo kasi isa ka sa nagpapalakas ng loob. Ano yun? Kaya mo yan, ganyan. Hindi, nandun ako sa hotel na yun. Tapos, hindi ko na-expect, hindi naman siya ganun kasyala na hotel. I mean, yung event pala, hindi siya ganun kasosyal. Yung mga, pagaya ko lang din na simpleng tao, yung mga umattend, kamag-anak, or mismong siya yung naka-experience na magkasakit. Tapos, isa pala ako dun sa tatlong, hindi naman big, parang, sige, sabihin natin biggest speaker. Kasi tatlo lang yung pinili. Ako, tapos may dalawa pa akong kasama. And, doon ko shinare na ito yung mga pinagdadaanan namin. Na hanggang sa may lumapit sa akin after ko mag-talk. Thank you sa prayer mo. Kasi after ko ma-share yung experiences ko sa pinagdadaanan namin nila Daddy, ganito kabigat. Pero we handle that kind of situation kasama ang Lord. So, sabi ko sa kanila, pwede po ba after ko mag-talk, can I pray for you? Sa ating lahat po mismo. Mapakamag-anak, ikaw mismo yung sakit. Can I pray for you? Yun, pinag-pray ko sila. Tapos yun, may lumapit sa akin nung after ko mag-talk. Thank you sa prayer mo. Nabuhayan ako, nagpiram ako ng pag-asa. Tapos may kumuha pa ng number ko just in case na may problem daw siya. Pwede ko ba daw siya ipag-pray? Yun. Nag-doubt ako nung una. Pero at the end of the day, pag uwi ko, ang saya ko. Kasi may naitulong pala ako, naiambag pala ako sa kanila. Na mali yung tingin ko sa sarili ko na maliit lang, wala akong kayang iambag. Paano kung hindi ako umattend? Baka yung parang
ang tingin ko kasi sa sarili ko, hindi ako makapag-inspire. Oo. Oo. Ganun naman tayo, di ba? Feeling natin, hindi natin sila kayang inspire. Ikaw nga mismo, down na down. Ano pa ibibigay mo sa kanila? Pero at the end of the day, nung time na yun, ang saya ko kasi may na-inspire pala akong tao. Yun, check ko lang. Yung context lang, hindi ikaw yung may cancer. Oo. Sa mga di nakakalam, yung may cancer, si daddy. Yung daddy ni Franz. Daddy ko po. Stage 4 lung cancer. So, na-invite ka doon ng company nung gamot ni daddy, which is yung AstraZeneca. Tama ba? AstraZeneca. So, syempre, si daddy hindi naman niya kaya magpunta doon, kaya ikaw yung naging representative. So, ginawa niya, sinare niya yung kung paano na-diagnose si daddy, ano yung trabaho niya muna, bago yun, tapos, paano nalaman na yung history, tapos kung paano nakaka-survive, ano yung mga resources, saan kumukuha ng panggamot. Yun yung context niya. So, discourage ka pa nga nun kasi ina-expect mo kasama mo ko. Oo. Kasi, Pero may pasok kasi, tsaka kaka-leave ko lang nun. Kaka-absent ko lang. Pero di ba, nakaya mo na ikaw lang. kasi inisip ko yun. Siguro kung nandun ka, baka mahiya ako magsalita din. Baka mamaya ko ano yung ma-share ko. Ganun pa naman ako. Oo nga. O di ba, kinaya mo. Ikaw lang, kahit Kaya nawarak yung sapatos mo. Nasira yung sapatos ko. Pagdating ko dun sa hotel, ang social pa naman ng hotel. Pag yun, bumubukang ganun sapatos ko. Pero, ano yun, hindi ako nahadlangan nun. Pero yung sapatos niya, branded, Marie Kay na made, pero nawarak kasi hindi niya na sinusuot. So, lesson doon, isuot yung sapatos. Talagang, hindi ako pinigilan ng pagbuka ng sapatos ko. Kasi ang purpose ko is to inspire. Oo. Diba? And, siyempre, may pag-pray na din sila. Proud of you. Sabi niyo kaya. Nasaan daw ako? Nasaan ka ba? Sa bahay lang Sa po. bahay ako na. Okay, ibig na sabihin saan ako nagtuturo. Sa Malhakan na. Malhakan na. Miss Pluk. Kaya lang, lahat naman sila alam na. So, yun na nga. So, saan nga tayo magaling? Ikaw, baka may magaling ka pa sa ibang bagay. Oh, di pa nga tayo sumasagot. Baka tayo sumasagot Diba? Wait ito, magaling ako kumain. Magaling ako sa #magaling ako sa. Dugtungan nyo lang po. Magaling ako sa, share nyo, saan kayo magaling? Kasi 'di ba, minsan ang hirap din sabihin din talaga na, alam mo ba magaling ako sa, 'di ba? So, ipakita mo na lang. So this is your chance na share mo, saan ka ba magaling? Malay mo, may mga ilangan halimbawa ng magaling sa pagkanta or pag-MC or pag-host. O di alam na nila na magaling ka pala doon. So, pwede ka nilang kunin, dancer. Ganon. Ako siguro magaling ako sa marami. Yeah. Yan na naman. Sasabihin ko, ang yabang. Yeah. Yun. Yun. Totoo naman magaling ako sa maraming bagay. Dapat proud tayo doon. So, hindi lang sa isang bagay. Kasi yung pagiging magaling naman, yan hindi yan pinanganakang magaling na. Diba? Walang nagsimulang magaling na agad. Yung pagiging magaling ay... Wala. Pagiging magaling ay... Yung pagiging magaling ay natututunan. Napapractice. Diba? Meron akong mga estudyanteng mahilig lang talagang mag-drawing. Tapos, kaka-practice. Ang galing na nila. Oo, may nakita ko doon sa isa sa bulletin boards nyo. Diba? Hindi mo in-expect na siya yung mag-drawing. Hindi ko sa sinasabing, in-underestimate. Hindi ko siya in-underestimate. Pero, humanga ako na, wow, ganito pala siya kagaling. Oo. Diba? So, nagsimula lang sa hilig, sa hobby, na halimbawa na mag-drawing. Tapos, practice, may sketchbook, kada pilas ng notebook, nagdo-drawing, tapos magaling na. Isa pa yung, magaling na nilang mag-drawing. hindi ikaw yung makakapansin na magaling ka sa gantong bagay. Kundi yung mga tao din sa paligid mo. Oo. Pwedeng ikaw, hindi pangit nga hindi ko nga nagugustuhan tong gawa ko Hindi magaling ka kasi sila yung nakakakita Kasi pwedeng ikaw, mataas yung standard mo kasi may baka ang nilulook up, mas magaling sa'yo yung mga professional na nilulook up mo. So, doon mo kino-compare yung gawa mo. Hindi ganun. Parang yun na yung standard. Diba sabi nga, dapat i-compare mo yung sarili mo kung sino ka before. Yan na naman. Compare yourself 3 hours ago. Linyahan 3 hours ago. Hindi yung kino-compare mo yung sarili mo sa ibang tao. Compare mo yung sarili mo dun sa galing mo kahapon o kanina. So, dapat, everyday is
is a blessing. Maliit. Iba Everyday na. is a blessing. Everyday is a blessing. Totoo naman. Everyday, nagiging mabuti, nagiging maayos, nagiging mas maayos, nagiging mas magaling at kung ano ka. Diba? Pagaling, hindi yung pasama. Pasama na nga yung mundo natin eh. So yun na nga, so saan nga tayo magaling? Hindi pa din. Ako siguro, magaling akong makinig kahit nabingi ako. Ano daw? Maano ako, kapag may nag-open sa akin, hindi ako magaling mag-advise. Hindi ako magaling mag-advise, pero magaling akong makinig. Makikinig lang ako, tapos, okay na siya. Di ba? Yun eh. Pag nag-open tayo, hindi naman lahat ng taong nag-open kailangan nila ng advice. Eh. Oo. Kailangan lang nila ng makikinig sa kanila. Oo. Kaya ako, dahil alam ko nga na hindi ako ganun kagaling mag-advise, mabigay ng payo, at may mga times na yung choice of words ko hindi rin maayos, sablay din talaga. Ang pinaka-ma-offer ko lang, pakikinig. Tama. Okay ka na ba? Sige, pag-usapan natin. Makikinig lang ako. Literal, makikinig lang ako. Wala kang makikita sa akin. Pero kung nanghingi na siya ng advice, ayun lang. I will try na mabigyan siya ng maayos na advice. Pero ako kasi, pag nagbibigay ako ng advice, laging speaking from experience. Yun. Hindi dahil expert ako sa ganun, hindi. Sa experience, pwedeng hindi not necessarily experiences ko. Pwedeng experience ng ibang tao. Kasi mas yun eh, mas makatotohanan yun eh. Yung experience ng iba para hindi mo na ma-experience. Hindi ako by theory, by books, by quotation, ganon. By experience. Ganon. Tsaka laging nag-end lang ako sa pag-pray natin. Kasi naman ako magagawa eh. Ako, magaling ako sa gawaing bahay. Tama naman. Dahil yun nga, hindi ko alam, baka ano na din talaga to. Kasi sabi ko nun kay mami, pagpa-plancha na lang yung hindi ko na natututunan. Di bang turuan mo ko niyan. Yun lang talaga. Tapos ending, yung pala magiging, ako yung may iwan sa bahay. Kasi, sa pagluluto noon, talagang titignan ko kay mami kung paano siya magluto. O kaya, sinasabi ko, sige, ituro mo sa akin kung paano to. O ako na muna magigisa. O ano ba susunod lalagay? Hanggang sa natuto na lang din ako magluto. Bukod sa pag-search sa YouTube or kung paano lutuin yung menu, yung pagkain na yun. Tapos yan, sa paghuhugas ng plato, talagang lang, sa pagliligpit lang. Aayusin yung bahay, yun, hindi. Hindi ako sanay. Pero pagdating sa mga yan, paglalaba, okay ako doon. Tapos, siguro sa na din, sa pag-advise na din. Sa isa lang, te. Ay, isa lang ba? O sige ko. Mamaya ulit. Tupunan mo muna. Ay po, di ba? Sige po. Sige po. Maubos ko na. Okay lang. Kayo, saan kayo magaling? Share nyo naman. Magaling ako magpaasa. Saan ka ba ako magaling? Kung ikaw, weakness mo yung pag-aayos ng bahay, ako, doon naman ako magaling. Doon ka lilibig. Doon naman ako magaling mag-ayos. Kapag nasa mood ako. Kapag sobrang gulo na ng bahay. Kapag, pag sobrang gulo na at nakakadagdag na siya sa stress ko, doon ako, plano ko yun eh. Goal ko, nasa checklist ko naman yan eh. Mag-general cleaning, bago matapos yung bakasyon. Ayun. Ikaw, ano pa? Ano yun? Saan ka pa? Saan magaling? Siguro yun nga sa pag-advise. Hindi totally na yung level ni Papa Jack kung mag-advise. Pero yun nga, based din sa experience, tsaka siguro sa yun sa gift ko. Kasi, nung nagtuturo pa ako, yung isa sa mga estudyante ko may problema, yun, nakikinig naman siya. Tsaka, ang kagandahan nun, nung habang pinapayuhan ko siya, kinabukasan or dumaan yung mga ilang araw, bumalik siya sa akin, "Sir, okay po. Effective. Nasunod ko po yung payo niyo. Salamat po." Ganun. Yan, isa ko sa gusto ko yung laging ganun, nagpapalakas ng loob. Tsaka nagbibigayan. Yung simpleng kwentuhan lang. Ganun. Kaya kahit hindi siya magbigay ng payo sa akin, magbigay ng humingi ng advice sa akin. Pero parang biglang madaanan na ganito. Yun ang lagi sinasabi ko sa kanila. Huwag lalaki ulo.
Ganyan, may estudyante ako. Yung lagi ko sinasabi sa kanya every time magkakasal kami. Oh, ano? Ano yung ibig sabihin sa English na lagi lang sa Stay on the ground. yung paa mo sa Keep your feet on the Keep ground. your feet on the ground. Ah. Di ba? Kasi baka mamaya lumaki ulo mo sa ano pa mangyayari. Di ba? Saka hindi mo si Lord ang nagbigay ng talent mo. Instrumento ka lang. Ayun. Yeah, correct. Correct. Magaling ka dahil kay Lord. Yung lagi mo isipin. Yun yung nakakalimutan natin pag yung ano na eh. Yung una, kaba. Tayong lakas ng loob. Pag nakaipon na tayo ng lakas ng loob at naka-earn na tayo ng nakakuha na tayo ng validation, ng praises mula sa ibang tao na magaling ka, na kaya mo yan, nakakalimutan natin na si Lord yung nagbigay ng lakas ng loob, kaya bakit ka gumaling? So, nagiging ano na tayo, mayabang na tayo. Kaya ko na to. Yan. Kaya ko na to, wala na akong kaba. Diba? Alam niyo yung mga magagaling na tao, pag kinakabahan pa rin talaga sila, and normal pa rin yun. Kasi sabi, pag hindi ka na kinakabahan, kabahan ka na. Kasi ibig sabihin, yung mayabang ka na. Yan. You're so full of yourself na ikaw na yung magaling. At kapag nag-fail ka, o kaya naman may nag-critic sa'yo ng hindi maganda, anong tendency? Hindi mo tanggapin. Hindi mo tatanggapin. Hindi mo tatanggapin. Nag-lips. Or, depende pa din yun sa pag-critic sa'yo. Bakit? Sobrang nakaka-offend. Pero mali pa din na, tratuhin mo siya na kabalang kahit mali yung pag-critic na sa'yo. Pwede kaya, guilty ako minsan. Hindi kaya iniisip natin na, naiinggit lang yun sa akin. Diba? Naiinggit, yung kahit in a nice way naman niya sinabi yung pag-critic niya. Pero dahil nga mayabang ka na, alam mo sa sarili mo magaling ka na, no matter what, naisip ko, hindi, naiinggit lang yun, kaya yun nasabi. Diba? Ano rin, i-take mo rin yung critic kasi baka concern lang siya sa'yo. Baka sayang kasi, meron ka pang igagaling, ganun. Concern lang siya. Lagi mo isipin na concern lang siya. Normal naman na merong pwedeng tama ka, na na-insecure siya, kaya siya nagsabing ganun. Pero tignan mo lagi yung makakatulong sa'yo. Kunin mo yung laging makakatulong sa'yo. Tapon mo yung negative. Oo. Pero trust your gut feel pa din. Kasi baka, halimbawa, ganito yung paraan mo, at sa tingin mo ito yung effective, pero yung ibang tao, ganito yung sinasabi, hindi ito yung gawin mo. Di ba? So, medyo nababother ka naman sa sinasabi ng ibang tao, o sinusunod mo sila agad. Di ba? Matuto ka rin maging discerning kung ano ba talaga yung tama. Trial and error naman yan sa mga tips, sa mga ways kung paano gagawin. Follow your heart. Oo. Pray mo din. Nag-ano ka na ba? Hindi ko lang. Magaling ako sa Basketball. Ako na nagsabi. sa basketball. Hindi, napabayaan ko na din. Pero, hindi ako magaling. Sanay lang. Yun yung lagi kong sinasabi. Sanay ako mag-basketball. Hindi ako magaling. Yun lang. Si Mama, magaling akong gumawa ng paraan. Same. Sana lahat. Sa inyo nagmana si Donna. Mana ako kay Mama. Maparaan. Doon yun nga yung sasabihin ko, nasa isip ko na kanina. Magaling ka sa, magaling kang gumawa ng diskarte. Yun. Yun yung share ko na, nasa at the back of my mind. At the back of my mind. Tingin, nasa likod ba? Teka. Kaya pala di mo masabi, nasa likod eh. Tsaka nakatakot ng sombrero. Oo, tama. Si Mama magaling yung gumawa ng paraan. So, yan Ma. Hindi ako magaling mag-basketball, sanay lang. Kasi yun eh. Siguro dapat dinevelop ko pa. Pero mas focus ako sa study. Study na naman. Dahil yun nga simula nung na nag-high school ako na hindi na ako naglaro eh. College naman, naging player ng first year to fourth year college. Kasi konti lang yung kayang maglaro. Saka limited lang yung boys natin nun eh. Number ng boys from first year to fourth year. Tapos, nung nakapagturo, nag-coach ng isang taon. Yung pag-coach ko naman yun eh. Based from experience ko na lang din eh. Wala akong experience na mag-coach, pero tinitignan ko yung sarili ko na ako yung naglalaro doon. Tapos siyempre, yun nga yung gaya ng sinabi ko kanina, ini-inspire ko na lang din yung mga bata. Yun yung sabi ko sa kanila, wag lalaki ulo talaga. Naglalaro tayo dito para sa Lord. Pangalawa na lang yung panalo.
Yun. Ayun, tama. Meron ding mga may mga gumaling, hindi dahil magaling na talaga sila. Gumaling sila kasi naging consistent sila. Mm-mm. Ayun, naging consistent sila. Tsaka, mahal nila yung ginagawa nila. Oo, tama. Masarap mag-order. May laman yung bibig. Sarap Masarap yung gawin yung bagay na mahal mo. Mm-mm. Kasi pag napipilitan ka, parang binubuhat mo na yung paa mo. Mm-mm. Diba? Tama. Oh, knockdown na, nagmana ka sa akin. Parang si Elijah din, ganun eh. Paraan. Madiskarte yan. Madiskarte yung mangkot. Hindi nga. Totoo. Galing sa dumiskarte. Sa maraming paraan. Ano pa? Oo, sabi ko na yung pagluluto eh. Hashtag, magaling ako sa... Kayo po, saan Ako po kayo siguro magaling? magaling din ako mag-organize ng events or activities. Yun. Gusto ko yung nagpa-plan. Pero wala akong plano sa buhay. Gusto ko ngayon, na-enjoy ko ngayon yung pagpaplano, pagsusulat ng kung ano yung, di ba napag-usapan natin yan nung previous episode natin, yung pagpaplano for the week. Mm-mm. Kasi pag ginagawa ko yung pagpaplano ngayon, itong school year talaga nagpaplano na talaga ako. So, may notebook na ako, ganyan. May weekly plan, daily plan, monthly plan, yearly plan. Kasi pag hindi ako nagplano, sabog yung isip ko. Kasi ang dami kong gustong ginagawa. Kaya kailangan maplano ko siya ng maayos. Kung ano ba talaga yung gagawin ko for today. Kasi pag hindi, it's either magulo yung araw ko, puro simula lang yung gagawin ko, wala akong matatapos. O di kaya naman, idle lang yung araw ko. Matatapos yung araw ko nang wala akong natapos. Natapos na yung araw pero wala akong natapos. Ako yung natapos. So yun, siguro ngayon masasabi ko magaling na ako mag-organize ng events o ng activities ko. Yan, nakaplano na. Tsaka ang ganda nung, yun nga, yung beauty ng pinaplano mo yung linggo mo, mahalaga na sa'yo bawat oras. Oo, tama yun. Kasi halimbawa nakaplano ka, mas maganda pa nga nun, may oras eh. Dapat ganitong oras, nagaganito ka na. Ganitong oras, ito na yung natapos mo, dapat ganun. Kasi pag nakikita mo yung, natatrack mo yung progress mo, ang effect no, nagiging mahalaga na sa'yo bawat minuto na nasasayangan ka na. Pag dun sa checklist mo, walang na-check kahit isa. Nasayang yung araw mo. Ganun. Ang ganda niya. Ang ganda nung nagpaplano. Bili na kayo ng planner sa Starbucks. Starbucks talaga. Hindi, ako yung planner ko, DIY lang. Mga print ko lang na Mas magagamit mo siya kasi alam mo, pinaghirapan mo yung ginawa mong planner. O di kaya naman, mahal yung planner. Kaya kailangan gamitin mo talaga siya. Ganun ba kayo, yung nag-ipon kayo ng sticker sa Starbucks tapos para lang sa planner tapos di nyo naman ginamit? 3 buwan nyo lang ginamit. Mas pinagplanuhan nyo pa yung pagkakape nyo. Pero totoo yun, na kapag nakalista yung mga gagawin mo, tapos nakikita mo na may progress ka, lalo kang ginaganahan magtrabaho. Yes. Parang ako, ginawa ko yung sinabi mo sa akin dati, na magkaroon ako sa whiteboard, tapos lista ko din mga dapat kong gawin. Oo, truly enough na pag nakikita mong may natatapos ka na, ang saya tingnan. Saka ang pangit ng sabog-sabog yung yung mga gagawin mo. Gaya ko. For example, maglalaba ko, tapos makikita ko may kalat na ganyan, pupulutin ko, tapos mawawala na sa isip ko. Tapos makikita mo yung lababo, makalat, maghuhugas ka ng pinggan. Ano ba talaga unahin ko? Ganun. Yun nga yun. So, kailangan talaga kung maghuhugas ka muna ng pinggan, o check, next. Ganun ka. Ano yun yung nandun pa tayo sa kabilang bahay? Sa Aris. Tapos kami lang, siyempre may pasok ka na nun, tapos kami lang ni Elijah. Well, first task, ganyan. Paliguan si Elijah, tapos pag nakatulog na siya, hugas na ng bote, ganyan. Talagang nakita mo yung progress mo. Oo. Saka ang satisfying nung pag-check, o di kaya kung paano mo man, chinek, pag natapos mo na, i-check mo, or i-shade mo yung bullet, or i-highlight mo siya. Ang satisfying, kasi feeling, ang dami mo nang na-achieve kahit isa pa lang naman yun. Diba? Small wins. Yun, isa rin yun, small wins mo. Kaya yung ref natin, ayan, merong 2-3 notepad na nakadikit, tapos meron pa akong notebook na nakahiwalay, tapos meron pa akong notes sa cellphone. Diba? Walang kawala. Kasi makakalimutin na talaga ako. Sobra. Ang lala na pagiging makakalimutin ko ngayon. 46 minutes. Oo, 46 minutes. Hala! So, sige, okay lang. Kailangan matapos tayo in 1 hour.
Okay, go lang. Goal natin yan. Goal lang, goal. Goal lang. Siguro masasabi ko rin magaling ka rin makitungo sa ibang tao. What? What? Sabi ni Lydia. What? Galing nila ito yun. Galing manggaya. Mm-mm. Magaling kang makisama sa ibang tao. Nice ka sa. Ganun. Sa papanong paraan. Parang gusto ko pang elaborate para pagmukhang ano ko yun. Ano ka, kahit naiinis ka sa isa, kasi ako lang naman nakakaalam kung naiinis ka sa isang tao eh. Pero pagkaharap mo siya, Kaya ko napapakitunga mo siya ng maayos. Hindi ibig sabihin plastic ka. Nga eh. Hindi ibig sabihin plastic ka. Ibig sabihin lang nun, may marespeto ka. Mm-mm. Kahit naiinis ka sa kanya, pakikitunguhan mo siya ng maayos. Parang iniisip ko kasi pag ano, oo, naiinis ako sa kanya. Tapos, what if ipakita ko sa kanya yung pagkainis ko sa kanya? Ang iniisip ko, kung Ano yung nararamdaman? nararamdaman niya. Kung ano yung posible niya maramdaman. Or, vice versa, ako yung nasa, niya, kalagayan niya, tapos gawin niya sa akin yun, ano mapifeel ko? Kaya, ayun, yun na yun. Si MP. Hindi, tsaka ano ka, yung pag, halimbawa, bagong kilala mo lang, natutuwa na ako sa'yo kasi ano ka na, nakikipagkwentuhan ka na, ganyan. Man enough ka na para maki-interact sa ibang tao. Kasi dati, ano kay, para kang, Robot. bagong tubong halaman. Bagong tubong, damo. Yan, gaya kanina yung, Para kang bato pag di sinipa, di gagalaw. kanina yung naglilinis ng ano. Oo, Di ba? ganon. Yun naman, nakaka-proud na na-develop mo na yung ganong skill. Ano naman kasi, kung may tao di sa bahay ko, naglilinis ng aircon, or basta may ginagawa dito sa bahay. Or may inaayos yung ilaw, ganyan. Basta, kung sino man siya, parang iniisip ko, baka nabobore siya. Diba? Or kaya, baka, iniisip niya, hindi siya welcome na, kahit siya yung gumagawa dito, hindi siya welcome. Gusto ko nga, na-entertain siya. Hindi naman sasayawan ko siya. Yung na-entertain siya, hindi siya nabobore. Parang ano nga yun, parang sa nag-drive. Dapat daw ang katabi niya, laging, madaldal, yung kahit paano, na-entertain siya, huwag mong papakialaman yung music niya, kasi, Yung playlist niya. yun yung part na magigising siya, magpapagising sa kanya. Paano kung boss mo yun? Hindi, siya kakausapin ko pa din. Yun. Hindi, yun nga, parang ayoko nang may nabobore. Ano pa? Ako siguro magaling ako ngayon. Gumagaling na sa pag-live selling. Wow. Kasi dati, nangangapa pa syempre. Baga, kumakapal na yung mukha ko. Kasi, di ba, naalala mo ba nung unang araw na dapat magla-live tayo? Ano ginawa? Doon sa Zodiac? Di ba, nag-test tayo. Tagal natin, siguro 3 oras tayo nag-prepare kasi hindi natuloy. Oo. Kasi sobrang nahihiya ako. Kasi una nun, ayaw pang ipakita yung mukha mo. Oo. And, iba pa yun, yung sa Zodiac pa. Yung unang araw na nagbalak akong mag-live selling. Pero nung nag-live na ako, Yun na yun eh. yun, yung hindi kita yung mukha ko. Ito lang, kasi ang una nating, na nag-live selling ako, yung mga pantalon. Kaya nag-live ako nang hindi kita yung mukha ko. Kalahati lang. Tapos hanggang sa, ayun Kalahati na. lang. Crosswise, lengthwise. Crosswise. Parang manananggal. Ganon. Tapos yun na-develop na lang. So yun, yung, diba, pag may gusto ka, hindi ka agad magaling. Kaya wag kang matakot. Ang pinakamahirap gawin talaga, magsimula. Tsaka maging consistent. Pero pag naging consistent ka na, hindi mo na mamalayan, gumagaling ka na. May mga nade-develop ka na sa sarili mo. Tapos may mga tao ka may mga tao nang namamangha sa'yo and are rooting for you. Na lagi ka nang hinihintay na mag-upload, mag-post ng artworks mo, or gumawa ng bagong projects, mag-host ulit, mag-sumayaw ulit, kumanta ulit, ganun. Yun, kaya itong itong podcast na to, meron dyan, kahit isa, si Mama yun, na naghihintay na kung kailan ka ulit magla-live, kailan ulit kayo magkukwentuhan. Meron kang mga silent followers, silent admirers. Ano yun, kumbaga, sabi nga natin, hindi nakikita yung viewers kung ilan na siya. Baka yung iba dyan, hindi lang nakapindot, pero manonood. Ganun. Hindi dahil stalker sila. Ano lang, baka mamaya hindi lang talaga napindot. Yun. Hindi kaya may ginagawa, pero nakikinig sila. Kayo din, yung, just keep showing up. Yan. Yun yung secret. Maging consistent ka lang talaga sa lahat ng mga ginagawa mo. Hindi yung wala-wala ka para kang signal.
Diba? Tayo din, diba, meron tayong mga pinapanood na hindi na siya nag-upload. O di kaya ang sabi nila, ganitong schedule, meron silang show. Tapos sinintay natin yun ganitong araw, libawa Wednesday, tapos wala sila. Di ba parang nakakalungkot? Ano ba yung wala sila? Di sila nag-upload. Mawalan ka na ng gana. Baka yung sa time na naka-live ka, tapos ina-expect niya hindi ka naka-live, din siya manonood. Hindi kaya, mo na nga kung kailan na lang siya. Ipunin ko na lang muna yung mga uploads niya, tsaka ako siya panonoodin. Hanggang sa nakalimutan niya na. Yun. So, keep showing up. Tsaka, just do it. Sabi nga ng Nike, just do it. Just begin. Kung ano man yung pinaplano mong gawin na gusto mong maipakita or ma-express or gusto mong gumaling ka. Halimbawa, gusto mong gumaling sa pagko-crochet. Yan, uso yan eh. Pagko-crochet, yung paggawa ng art, kung ano man yun, artwork gamit ang yarn. Simulan mo na. Wala kang matatapos. Hindi ka magiging magaling pag hindi ka kumilos. Pag nanood ka lang ng tutorial. Diba? Ayun. So, maraming paraan. Mas maraming paraan kaysa sa excuses. Meron akong pinapanood. Ano kong kinukwento? Meron akong, hindi ko siya pinafollow. Dumaan lang. Si Laika Luminous. Pero baka i-follow ko na rin. Luminous. Hindi ko alam tama yung Wala ko siya. Manoy ba? Manoy ba? Anak ka ng po. Dahil si Laika Luminous. Hindi ko alam kung tama yung pagkakabigkas ko. Mahilig ka sa woodwork. Babae siya. Galing sa woodwork. Tapos yung tools niya, as in, heavy duty tools. Inco. Alam mo yung Inco na brand? Kompleto siya. Pero, wala siyang tatay na magtuturo sa kanya ng woodworks. Wala siyang kuya na magtuturo sa kanya ng woodworks. Gusto niya lang talaga. So, ang ginawa niya, nanonood din siya ng tutorial sa YouTube. Pero hindi niya ma-feel kasi hindi niya, walang application. Hindi siya, hindi makatotohanan pag pinapanood niya lang. Walang taong magko-correct sa kanya kung tama ba yung ginagawa niya. So, ginawa niya, nag-enroll siya sa isang Wood Academy. Tama ba yun? Wood Academy. Dream Academy. Kasi yung pangarap niya. Parang, nag-try din daw siyang mag-SMAW. Alam mo yung SMAW? Yung sa welding. Pero takot siya sa spark nung welding. Kaya mas ginusto niyang matuto sa woodworks. Yung pagkakarpintero. Karpintero ba tawag doon? So, ginawa niya yun. Nag-enroll siya sa isang academy, sa isang short course na hands-on siya, mas natuto siya. So, di ba, may excuse siya na wala siyang kuya, wala siyang tatay na magtuturo sa kanya, hindi siya magaling, wala siyang gamit. Pero natuto siya. Ang galing yung mga ginagawa niya sa bahay niya, kung ano-ano. Kung ano-ano yung dini-DIY niya. Pangarap lang daw niya na makapag-DIY ng gamit nila sa bahay para hindi na siya hindi na siya manghihiram, hindi na siya kukuha ng tao para gumawa. O, di ba? So, mas pinili niyang gumawa ng paraan kaysa sabihin niya excuse niya. Kumbaga, nakatipid ka na, nag-gain ka pa ng knowledge kung ano yun. Wow, tapos naging content niya. Di ba? Galing kasi yun yung tatawag natin ikigai. Kung alam niyo yung ikigai, isang bagay na magaling ka, isang bagay na masaya kang ginagawa mo yun, at isang bagay na kikita ka from it. Yun yung ikigai. Yung fulfilled ka, masaya ka sa ginagawa mo, maliit o malaki yung kinikita mo. Yun yung ikigai, sabi nila. Pero siguro, Japanese term yun. Baka bonus na lang yung kita. Oo, kasi bonus na lang kita. Masaya ka. Kasi 'di ba, may mga taong malaki ang kita pero hindi sila masaya. Meron pa ring hole sa puso nila na parang hindi ito yung purpose ko. Parang hindi ito yung para sa akin eh. O di kaya naman malaki yung sahod pero pagod. Pagod palagi, walang time sa pamilya. Yun. Hindi siya lagi siyang malungkot. Ayun. So sana tayo mahanap natin yung ikigai natin. Ako hindi ko pa rin parang nasa less than 5 pa din yung ikigai ko eh. Parang ang dami ko pa rin ikigai eh. Nahanap ko pa din yung ikigai ko. Pero siguro, isa doon yung pagtuturo. Hindi siya mawawala, yung pagtuturo. Kasi masaya ako kahit nakakapagod, demanding yung trabaho, ang daming ako kasi ikigai mo. Ha? Ako kasi ikigai mo. Oo nga. O ikaw yung una. Ikigai, di ba? 2 minutes. Oh. Meron tayong 4 viewers. Ikigai. I-K-I-G-U-Y. Ako yung ikigai mo. A-I yun. G-A-I. G-A-I. Ikigai. Kala ko G-U-Y. Ikigai. Alam ko naman na AI. Kasi nga Maipasok AI. ko lang yung guy. Alam naman G-A-Y. Ikigay. Ikigay. Meh. Chiche. So, yun. So, Ano naman? hiningal na naman ako. Isa na naman pong episode ang natapos na kung saan, ano daw? Ano nga yung outro natin? Isang episode na naman po ang natapos.
Ano kayo outro natin? Isang episode na naman po ang hindi naman pinag-isipan, pero napag-usapan naman yan. Ano to? Bakit may ii dito? Sa'yo yan eh. Normal naman. Baliktad pala. First time ko maano to. Ulit. 31 yun. Isang episode na naman po ang hindi naman pinag-isipan, pero napag-usapan naman. Good night! Ako po si Franz. At ako naman si Donna. At see you again. See you again. Excuse me po. Sino yun? Hindi. Kita-kita po ulit tayo sa next episode ng Mugs and Moments. Good night, everyone. Thank you po. God bless. Bye. Wait. In my grandma's kitchen, steam rises up high. Hot mugs of tea in her hands, stories we'd spy. Laughter so loud it echoed through the room. Moments like these forever in our bloom. Recalling the days when we chased after butterflies, holding on tight to those silly old ties, pretending we were pirates or fairies in flight. Those mugs of tea always by our side. With every sip